Nagpapanggap daw siyang bata at plano niyang bawian ng buhay ang mga taong umampon sa kanya. At ito ang kwento ni Natalia Grace Barnett Mans. Sounds familiar? Para bang yung Moving Orphan? Actually, inspired siya pero hindi siya inspired ng moving yon. Pero mamaya niyo malalaman kung inspired ba talaga sa story na to ang Moving Orphan or hindi. Anak si Natalia ng kanyang inang si Anna Gava at ipinanganak niya ito sa Ukraine noong September 4, 2003. Wala na pala tong ink. Sinasabing matapos na ipanganak nitong si Natalia ay inilagay na ito sa ampunan. Hindi ko mahanap online kung bakit siya pinaampun ng kanyang ina. It could be because hindi siya kayang buhayin as a single parent kasi hindi ko rin mahanap anywhere any information about sa tatay nitong si Natalia. Pinaampun ba si Natalia dahil nga walang kapasidad yung kanyang ina na buhayin siya kasi meron siyang medical condition, meron siyang rare condition ng dwarfism. Dinala sa United States si Natalia at officially inampon nito ng unang American family pero eventually ibinalik din si Natalia sa ampunan. Mukhang ibinalik siya dahil sa kanyang health condition. Taong 2010 at the age of 7 ay muling inampon itong si Natalia ng mag-asawang Christine and Michael Barnett. Hindi rin nagtagal, around that year ay nagsimula namang magduda sila sa totoong edad nitong si Natalia. I think nagsimula yon nung pinapaliguan ni Christine itong si Natalia at napansin niya na 7 years old lang itong si Natalia, meron na itong buhok sa masaselang parte ng kanyang katawan. Lumala pa ang paratang ng mag-asawang Barnett nang sabihin ng mga ito na may nakita silang kutsilyo sa ilalim ng kama nitong si Natalia. At pakiramdam daw nila balak silang patayin ni Natalia. At dahil kumbinsido ang mag-asawang Barnett na hindi minor de edad itong si Natalia, nag-file sila ng petition para papalitan ang legal age ni Natalia. And that was in 2011. For some reason, pinaniwalaan ng korte ang claim ng mag-asawang Barnett. Legally napalitan ang birth year ni Natalia from 2003 to 1989, which makes her 22 years old during that time. Taong 2013, dahil nasa legal age na itong si Natalia, hindi ako makapag-quote and quote, dahil legally, 22 na itong or 22, 23 na ito si Natalia, pwede na siyang bumukod. Hindi naman siya pinalayas na mag-asawang Barnett, pero kinuhaan siya ng sarili niyang apartment at pinabayaan siyang mamuhay mag-isa. At dahil technically bata itong si Natalia, hindi niya alam kung paano alagaan ng kanyang sarili hanggang sa namaho siya, namaho yung loob ng apartment niya. So, inireport siya ng mga kapitbahay niya na may-ari rin ng apartment at na-evict ito sa apartment na yon. Muling inilipat ng mag-asawang Barnett itong si Natalia sa ibang apartment pero silang mag-asawa from US ay lumipat sila sa Canada. Iniwan nila itong si Natalia mag-isa. Imagine kung gaano kahirap mamuhay kahit na legally 22, 23 years old na noon si Natalia, biologically 10 years old lang nito si Natalia. Hanggang sa i-report ng landlord na hindi nagbabayad ng kanyang bills itong si Natalia. So, in-expect talaga ng pamilya Barnett na ito nang si Natalia ay mamumuhay mag-isa at siya rin na magbayad ng bills niya. At dahil na-involve na nga ang mga otoridad ay nag-file sila ng kasong neglect. Around that time naman ay nakilala ni Natalia sina Antoine and Cynthia Mans. Sila naman yung tumutulong kay Natalia ng mga panahong kailangan nito ng tulong. Yung mga prosecutor ng neglect case against sa mag-asawang Barnett ay nahanap ang birth mother ni Natalia sa Ukraine. At na-confirm na ipinanganak ang ina ni Natalia sa Latvia noong April 20, 1979. At kung pagbabasihan ang year of birth ng ina ni Natalia na 1979 at pagbabasihan ang bagong birth year nitong si Natalia na 1989, ibig sabihin 10 years old lang ang ina nitong si Natalia nang ipinanganak siya, which is impossible.
Pina-DNA din sina Natalia and ang kanyang inang si Anna to make sure na match ang kanilang DNA at tunay silang mag-ina. At yes, na-confirm through DNA testing na si Anna ang tunay na ina nitong si Natalia. Nakakuha din ng hospital record na nagsasabi na indeed, September 4, 2003 ipinanganak itong si Natalia. Unfortunately, and for some weird reason, hindi pinayagan ng mga prosecutors na gamitin ang mga ebidensyang yon sa korte. Meaning, hindi pinayagan ng prosecutor na i-present ang ebidensya na minor de edad talaga itong si Natalia at ipinanganak ito noong 2003 nang naninirahan itong mag-isa sa apartment. Yung neglect case kasi na dininig based sa disability nitong si Natalia at hindi sa edad nito. So it kinda makes sense pero parang hindi din. At humanda kayong manggigil dahil ayon sa korte, hindi daw guilty si Michael Barnett sa kasong neglect of dependent. Confirm nga na pinabayaan nilang mamuhay mag-isa itong si Natalia tapos not guilty ang verdict, kakaloka. Pero si Natalia naman ay officially inampon ni Cynthia Mans. Siya yung tumulong kay Natalia nung namumuhay ito mag-isa dun sa pangalawang apartment na pinaglagakan sa kanya ng mag-asawang Barnett. Ayon kay Cynthia, naniniwala daw siya na mukhang na-inspire lang itong si Christine na legally papalitan yung birth year nitong si Natalia dahil sa moving orphan na lumabas noong 2009. Naniniwala daw ang mag-asawang Bennett na nagpapakita ng sociopathic behavior itong si Natalia katulad ng character na si Esther sa moving orphan. Pero ayon sa bagong umampon dito kay Natalia ay hindi naman daw nagpakita ng kahit na anong sociopathic behavior itong si Natalia towards them. Or actually kahit kanino. Mabait na bata daw itong si Natalia. At kung curious kayo kay Natalia, check nyo siya dito sa TikTok, meron siyang account. So I feel like parang medyo napraning lang itong si Christine Barnett nung napanood niya yung orphan na baka ganun din yung mangyari sa kanila. Abangan niyo yung susunod kong story dahil doon daw talaga inspire yung moving orphan. Kaya kung curious ka sa story na yon, don't forget to follow me. Ayan yung follow button, oh. And like mo na rin tong video na to. Thank you. Ingat!